Ang kwento ng pag-asa, ang tabernakulo sa ilang. Nais pa rin ng Diyos na makasama niya ang kanyang mga bayan. Kaya't sinabi niya kay Moises ng mga tao ay magdala ng mga handog sa kanya upang makapagtayo sila ng tabernakulo, ayon sa huwaran na ipinakita niya kay Moises. Nagdala sila ng mahalagang metal, hiyas, sinulid na may kulay, pinong lino, balat ng hayop, kahoy, langis ng ulibo, pampaalsa, at insenso. Nang magawa ang lahat ng bahagi ng tabernakulo, itinayo ni Moises ang pangunahing istruktura ng tabernakulo. Ang tabernakulo at ang loob nito ay handa ng gamitin. Maaring makapagkita ang Diyos sa kanyang mga tao at maaari silang mapatawad at makalimutan ang kanilang mga kasalanan. Tandaan, ang sumusunod na kwento ay katang-isip lamang, isang uri ng talinhaga na kumakatawan sa kung ano ang maaring ginagawa ng isang pamilyang Hudyo. Sabik na inilakad ni Ahira ben Enan ang tupa mula sa kulungan patungo sa tulda ng kanyang pamilya. Ngayon ang araw na papatawarin ang mga kasalanan ng kanyang pamilya. Lumabas ka na, nasa akin ang tupa. Pumunta tayo sa tabernakulo. Malaki ang ngiti ng kanyang asawa at lumabas na hawak-hawak ang kanilang bagong silang na sanggol na babae. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang panganay na si Enan, na humikab at nagunat ng kanyang mga braso at sumunod sa pamagitan ng maliit na Neptali. Kahit na si Tali ang huling lumabas, siya ang pinaka nasasabik sa sakripisyo. Habang naglalakad sila, puno ng tanong si Tali, Aba, bakit kailangang mamatay ang tupa? Bueno, Tali, ang Diyos ay banal. At ano ang banal? Ang banal ay nangangahulugan na ang Diyos ay lubos na mabuti, walang kasalanan. Hindi siya gumagawa ng mali na mga bagay na katulad natin. Ang ating mga kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Kanya at may kaparusahan. Ano ang parusa? Ang ibig sabihin ng parusa ay ang ating mga kasalanan ay kailangang bayaran. Magkano ang halaga ng kasalanan? Bueno, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, kailangan nating mamatay para magbayad para sa ating mga kasalanan. Ngunit mahal na mahal tayo ng Diyos kaya pinayagan niya tayong mag-alok ng kapalit na mamamatay sa lugar natin. O substitute. Iyan ba ang tupa? Tama iyan. Pinili ko ang tupa na ito dahil sinabi ng Diyos na ang tupa ay kailangang lalaki at walang depekto ang pinakamahusay na alagang tupa. Ang iba ay naglalakad din patungo sa tabernakulo. May mga dalang kalapati, isang ama ang nanguna sa isang magandang batang toro. Gusto ng Diyos na lahat ay dumating, mayaman o mahirap. Maaari nilang dalhin ang isang hayop mula sa kanilang kawan. Ngunit kung hindi nila kayang bumili ng tupa, ay magdala ng kalapati. Dumating sila sa tabernakulo at sininyasan ni Aaron si Ahira na lumapit sa pamamagitan ng pasukan. Ang kanyang pamilya ay nakatayo lamang sa labas at tahimik na nanunood sa nakabukas na kurtina. Nang lumuhod si Ahira at ipatong ang kanang kamay sa ulo ng tupa, pagkatapos kinuha niya ang kutsilyo at mabilis na nilaslas ang lalamunan ng alay. Isa sa mga anak ni Aaron ang sumalo ng dugo sa isang mangkok at pagkatapos ay iwiwisik ito sa altar. Pinagmasdan nila ang pagbabalat ng kanilang ama sa tupa at hinihiwa ito sa mga peraso. Pagkatapos ay inayos ng mga pari ang mga peraso sa nagginingas na apoy ng altar habang hinuhugasan ni ama ang mga panloob na bahagi at mga binti. Sa wakas, ang mga iyon ay nasunog din. Naunawaan ng pamilya ang kabigatan ng kanilang problema sa kasalanan. Pinanood nila ang magulo at marahas na kamatayang ito. Naging solemn ang paglalakad pauwi sa bawat isa. Iniisip ang tungkol sa sakripisyo. Isa lang ang tanong ni Tali, bakit mo inilagay ang iyong kamay sa ulo ng tupa, Aba? Sa pamagitan ng paglalagay ng aking kamay sa ulo ng kordero, nakikilala ko ang aming pamilya kasama ang tupa. Pagkatapos ay tinanggap ng Diyos ang tupa para sa atin upang kapag ito ay namatay bilang kahalili para sa atin na ginagawa tayong matuwid sa paningin ng Diyos. Natutuwa akong gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay mapatawad at natutuwa akong sinunod mo siya, Aba. Salamat po, pagpalain tayo ng Panginoon.